Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Gising na bangon na Pilipinas. Ngayon nga ang ikalawang araw ng eskwela at opisina ng marami sa atin ngayong linggo. Abala man sa mga gawain, importanteng alam mo rin ang nangyayari sa iyong paligid. Bukod nga sa pagiging updated sa mga yan, importante rin na aware ka sa magiging lagay ng ating panahon. Huwag ka mag-alala dahil kami na po ang bahala sa weather updates. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Tuesday morning, January 24, 2017. Ako po si Desiree Zonyo. Let the sun brighten up your day. Abangan ang pagsikat ni Haring Araw. Over Metro Manila, yan po ay magaganap pagsapit naman ng 6:25 ng umaga. Si Haring Araw naman ay lulubog. Yan naman po ay 51 minutes lamang makalipas ang alas 5 mamayang hapon. At sa punto pong ito, para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, makakapanayan po natin ang live. Wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Loredin de la Cruz. Magandang umaga po, Miss Lori. Unahin na po natin ang isa sa tanong ng isa sa mga Panahon TV followers. Wala pang iba, kundi si Geraldine Gamboa Blanco. Pinapatanong niya po, mayroon daw po bang bagyo? Bakit daw po ba laging umuulan sa kanilang lugar? Ito po, taga-bahagi po nitong Mati, Davao Oriental, yung ating follower. Magandang umaga din sa iyo, Miss Desiree, at sa lahat pa po ng ating mga kababayang nanonood ngayon. Wala po tayong bagyo o LPA na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa araw na ito. Bagamat kung nagtataka po siya kung bakit halos maulan po sa kanila sa mga nakalipas na araw, kung base po sa ating mga analysis, kasi patuloy po ang pag-iral nitong tail end of a cold front. Ito po yung salubungan ng mga hangin o salubungan po ito ng dalawang malaking air mass na magkaiba ang temperatura at maaari po itong maging sanhi ng mga makakapal na kaulapang nagbibigay po ng mga paulan doon sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayan, Geraldine, nalaman nga natin na dulot pala doon sa tinatawag nating tail end ng cold front, yung mga pag-ulan dyan sa inyo sa bahagi nitong Mati, Davao Oriental. Kaya naman kahit saan man ang iyong lakad, huwag kalilimutan magdala ng panangga sa mga pag-ulan para na rin makasiguro sa iyong kaligtasan. Sa ating po mga iba pang taga-subaybay, pwede rin kayo mag-send ng inyong questions sa social media accounts ng Panahon TV. Ito po, Miss Lori, para po sa mga may lakad ngayong araw, ano po ba yung kanilang dapat asahang lagay ng panahon batay sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Para naman sa pagiging pagtaya po ng ating panahon in the next 24 hours, asahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagbuhos ng pagulan at pagkidlat pagkulog din doon sa mga rehiyon po ng Caraga at Davao. Epekto pa rin po ito ng tail end of a cold front. At patuloy pa rin makakaranas ng mga pagkidlat at pagkulog ang natitirang bahagi pa ng Mindanao na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Dahil naman sa patuloy na pagbugso nitong northeast monsoon o yung hanging amihan, patuloy din na makakaranas ng katamtamang mga pagulan ang Cagayan Valley Region, maging ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Sa natitirang bahagi naman po ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas din ng mga pulupulong mahihinang mga pagulan. Kasama na rin po dyan ang Kabisayaan. Samantala, sa natitirang bahagi pa po ng Kabisayaan, as I mentioned, pulupulong mahihinang mga pagulan lamang po ang pwede po nilang maranasan. Ito naman po, Miss Lori, nabanggit niyo po kanina na wala namang anumang sama ng panahon na umiiral dito sa Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Pero po sa mga susunod na araw o within the week, mayroon po ba tayong dapat asahan na low pressure area o anumang sama ng panahon na iiral dito sa ating bansa? Good news naman po dahil in the next 3 days ay wala tayong inaasahang bagyo o low pressure area dito sa ating sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, advice pa rin po natin sa ating mga kababayan na mag-antabay pa rin po sa mga susunod na update na ipapalabas ng Pag-asa sapagkat pwede pa rin po itong magbago sa mga susunod na araw.
Napakagandang balita nga yan, lalong-lalo na para sa mga may lakad sa susunod na 3 araw. Dahil ayon nga kay Pag-asa weather forecaster Loredin de la Cruz, ay wala naman tayong inaasahang low pressure area o anumang sama ng panahon in the next 3 days. Pero katulad nga ng kanyang nabanggit, manatiling nakatutok lamang sa mga posible pang pagbabago kaugnay niyan. Ito po, Ms. Lori, last question na lamang para po sa ating mga kababayang papalaot mamaya. Ano po ba yung kanilang dapat asahang sea condition? Mayroon po ba tayong nakataas na gale warning ngayon? Yes po, meron po tayong nakataas na gale warning ngayon at actually mas malawak nga po ang coverage niya. From northern seaboards ng Northern Luzon, mula po sa western, northern, and eastern seaboards po ng Northern Luzon, nakataas po ang ating gale warning doon. Mula din po sa eastern seaboard po ng Aurora o sa eastern seaboard ng Central Luzon down to the eastern coast po ng Sorsogon. Kasama po dyan ang Ticao Island, western coast ng Batangas, northern and southern coast po ng Mindoro provinces, northern coast ng Palawan, at halos lahat ng mga baybaying dagat sa Kabisayaan ay nakataas din ng ating gale warning. And finally, doon po sa northern and eastern seaboards ng Mindanao. Kahit sa mga nabanggit kong lugar, hindi pa rin ho pwedeng pumalaot ang mga kababayan po nating mangingisda na gumagamit lamang ng maliliit na sasakyang pandagat sapagkat magiging delikado pa rin po ang kondisyon ng mga karagatan doon. At nakapanayan po natin ang live, wala pong iba ngayong umaga, kundi si Pag-asa weather forecaster Loredin de la Cruz. Miss Lori, maraming salamat po sa mga paalala at mga kaalaman na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. And reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.